na ito binabalita ng mainstream media. Yan. Kaya gusto rin nilang sikilin yung tinatawag nating digital media. Bakit? Kayo na lang nagbabalita ng totoo eh. Kung hindi pa kayo nagbabalita ng totoo, hindi pa pag-usapan ito ng sambayan ng Pilipino. Tama. Tinatago nila itong maanumalyang 2025 budget. Pinagtatakpan nila, gagamit sila ng mga diversionary method, ng deflection, ng deception. Kakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte ng impeachment. Bakit? Para pagtakpan itong anomalous 2025 budget. Kakasuhan ng inciting to sedition and unlawful utterances si Pangulong Duterte. Bakit? On justice. So madaling salita, ang initiated para ma-consider po to na initiated, kailangan na i-file at subsequently na i-refer po ito sa Committee on Justice. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. I-bell all nyo po para meron kayong notification everyday. Ano meron? Di na karma. Nakarma na ho sila. Bakit? Hinihingi na ho ng Korte Suprema yung kopya ng BICAM report. Ngayon, ano na? Kaya nyo kayang ibigay? O kayo mga bakulaw? Kayo hong nagkaroon ng pag-i-insert o insertion, tinatawag nila. Ano ba talaga ang problema natin? Ano ba talaga ang problema bakit napunta sa impeachment? Ang sabi ni Aling Melody, ang issue Kuya Goods ay BICAM. Nung naghain na at nabibisto na nila, eto na sinimulan na si BP Sara. Hindi na nila tinantanan at yung isang dating sumisip-sip, ngayon kilala na pala natin ang tunay na kulay. Unyango pala si Kuya. Kilala nyo kung sino, ha? Type nyo sa comment section. Survey tayo. Matagal sumipsip yung tao na yon. Ngayon, eto na. Akala na siguro ito ni Manong. Kuya, akala mo siguro laos na mga Duterte. Nek-nek mo. Kilala nyo. Type nyo sa comment section kung sino yun. Eto, simulan na natin ang ating talakayan at reaksyon. Isang like, isang subscribe. Samahan muna ng bell. I-bell all nyo ha para lagi kang updated na. Eto na. Ano meron? Hinatulan na ang impeachment ni BP Sara. Nanlumo si Tutut at Bakulaw. Bakit? Alamin natin ang sitwasyon dito. Bakit nanlumo na sila? Sana nga, manlumo na kayo buong buhay. Para matapos na itong mga problema ng Pilipinas. Kayo lang naman ang naging problema. Kayong mga umupo. Kayong mga bakulaw. Lahat na lang minanipula nyo. Ayaw na nga sa iyo ng taong bayan, pinagpipilitan nyo pa. Ito na. Nagsalita na si former Supreme Court Justice Yan. Adolfo S. Azcuna patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Na-interview kasi ito ni Karen Davila sa kanyang programang ANC kung saan natanong si Atty. Azcuna kung ano nga bang opinyon nito patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara. At ang kanyang tugon, technically speaking, the impeachment complaint against the Vice President would be invalidated once the new Congress begins because by the time the House would have changed and all those who signed the articles would have to be changed also. That is Former Supreme Court Justice. Ito ang kanyang mensahe. Technically speaking, the impeachment complaint against the Vice President would be invalidated kapag once the new Congress ay nagsimula na. Bakit? Because by the time the House would have changed. Tama rin sinabi ni Tito Soto. Pero ewan ko, nagbabago na ata ng ano. Tama rin sinabi ni Lacson. Hindi ko lang alam kung totoo. Ayan sabi ni Aling Ledesma. And all those who signed the article would have to be changed. Also, that is the danger. Articles would have to be changed also. That is the danger. Naku po. Ayan. Kailangan alamin, At saka, alam naman ng yung abogado ni BP Sara. Sino-sino? Attorney Fortun. Yan yung mga magaling na abogado. Naging
impeachment attorney rin pala tayo, no? So, eto, tuloy natin. is the danger. Haste makes waste. This is what happens when you hasten an impeachment process to satisfy your heart's desire. It is half-baked and it is doomed to fail. The billion-peso question is the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed under the 19th Congress still valid in the 20th Congress? The answer is No. an impeachment complaint filed under the 19th Congress is not automatically valid in the 20th Congress, and impeachment proceedings do not carry over from one Congress to the next. Why is it not valid? There are three reasons only. Number one, impeachment is a congressional process. Oh, Under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, Constitution. impeachment proceedings are initiated in the House of Representatives. Since each Congress, 19th, 20th, is a separate legislative body, any unfinished impeachment process from the previous Congress automatically expires once a new Congress begins. 2. End of the congressional term means termination. Yun. End of the congressional terms. Ibig sabihin, termination. Wala na. Hindi na pwede sa 20th Congress. Tapos na ang karir nyo. Ibig sabihin, hindi na pwede. Ano naman yung mga sinasabi ng iba? Pwede daw, pwede. Dahil panibag. Sinabi na nga dito eh. Sinabi ng ibang kasamahan nyo, kayo naman, nagmamagaling, wala naman kayong alam sa batas. Ang alam nyo lang ay mag-contempt. Yun lang ang alam nyo sa batas. Yung legislation nga, hindi nyo nga alam kung ano yung ibig sabihin eh. Tama sa tama. Nagbabalangkas kayo ng batas, hindi kayo magpapakulong. Hihimay-himay nyo lang kung ano ikakaso. Pero pinapakulong nyo, ano ba kayo? Anak ng bugi naman talaga, matindi yung legislation. Sa House of Congress, yun lang yung impeachment. Pero hindi na pwedeng pakialam. Pag nasa 20, tapos na ang karir nyo, hindi na kayo mananalo. The term of the House of Representatives lasts for 3 years, and any pending impeachment complaint expires at the end of the term. Even if Senate President Francis Escudero takes his oath as presiding officer of the impeachment trial on June 2 will also expire, because at the start of the 20th Congress, the Senate elects a new Senate President. Naintindihan ba natin? Ang sabi dito, expired the end of the term. Kahit si Senate President Escudero take his oath as presiding officer of the impeachment trial on June 2 will also expire. Di wala nga rin saysay. Kaso nga lang, ito ang tanong. Meron kasing nagmamagaling-magalingan. Tuloy-tuloy pa rin daw. Pagka kahit panibagong House o Congress, sa bagong Congress, pwede pa rin daw ma-impeach. Nek-nek nyo. Wag na kayong magmarunong-marunungan pa. Sinasabi na nga dito eh. At mga abogado taga Supreme Court, justice lawyer. Anak kayo ng bugi talaga Wag na kayong palakas na loob pa. Talunan na kayo. Team, sinusuka. Diba? 3. New Congress, new rules. Each Congress adopts its own rules and procedures. If the impeachment articles from the 19th Congress expire, the House of Representatives must refile a new impeachment complaint in the 20th Congress. Hindi na pwede kasi isang beses lang yan. So may 1-year ban. Hindi na pwede. Halimbawa na, i-file na ngayon, di ba? Hindi na umusog yung impeachment kasi tapos na yung 19th Congress. Tapos magpapile uli sila? Hindi pa pwede. Kalokohan yun. Wag kayong gumawa ng bagong rules. Wag nyong gawing constitution kung sino ang namumuno ngayon. Wag nyong gawing
masyado kayong gumagamit ng lakas. Pero wala naman daw, sabi na Aling Ledesma. Alam na ng taong bayan, ang lakas ngayon ng ingay ng mga Duterte, lalong-lalo na sa 25, meron nagsabi. Oo, mamaya abangan natin yan. Ha. Tuloy. Only after the House transmits new articles of impeachment can the Senate proceed with a new trial, requiring a new oath from the presiding officer. Finally, here's the danger that Justice Azcuna has been talking about. Does the one-year ban apply if the impeachment was not completed? Tama, di The ba? answer is yes. Even if the impeachment complaint expires because Congress ends its session, the one-year ban stated in the Constitution still applies from the time the original impeachment was initiated in the House of Representatives. This means that a new impeachment complaint cannot be filed against the same official within 1 year from the original filing, even if the process was not completed in the Senate. Lesson: when we rush, we tend to make mistakes, miss details, and cut corners, which can lead to rework and waste Wasted time. time. Yan ang mga balita natin dapat alamin. Ano naman to kampo ng mga Duterte? Ano sabi? Ginagamit ang ombudsman para siraan ng mga nag-impeach kay BP Sara? Parang baliktad na ata. Kayo ho ang unang nagsimula. Si BP Sara at si Tatay Digong nananahimik. Tapos ito mga detalye nyo. Kumukuha kayo ng sipatsa ngayon. Ang mga Duterte ginagamit ang ombudsman. Bakit? Kayo ang may kasalanan. Kayo mga bakulaw. Di ba? Kampo ng mga Duterte ginamit ang ombudsman para siraan ng Bakit? Kayo ang unang naninira sa pangalan Duterte. Gusto yung pabagsakin? Gusto yung hindi makatakbo? Tama sa tama, di ba? Ngayon, kayo nagpapaawa ngayon. Humingi kayo ng simpatya. Sasabihin nyo ngayon sa sinisiraan kayo para anak ka ng tipaklong naman. Mali ata mga statement nyo, Magngilay-ngilay muna kayo, baka nananaginip kayo ng gising. Tuloy. Naman natin ang kamera, kampo ng mga Duterte, ginagamit umano ang ombudsman para naman siraan ang mga nag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Siyempre, at kay Raymond, ginagamit umanong sandata ang ombudsman ng kampo ng mga Duterte para siraan ang mga miyembro ng Kamara na pumirma pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang House Majority Leader Manix Dalipe, layo itong Naku, ito pala. Ito pala ang nagsalita. ang mga kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice Presidente. Reaksyon to ni Dalipe matapos dumalog sa Office of the Ombudsman ang grupo ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para suspindihin ang mga leader ng Kamara na inaakusang ng pamemeke ng pampublikong dokumento at issue ng mga budget insertion. Ayon kay Dalipe, ang panawagan ni Alvarez para sa suspensyon ay isa ng desperadong pagtatangka para sa pampolitika na paghiganti. Sabi ni Dalipe na natiling matatag ang Kamara sa pagtatagoy ng transparency at accountability anuman ang political affiliations. Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Dalipe na hindi magpapagamit ang ombudsman sa anumang tangka na political kag-ugnay ng tangka na mga Duterte. Talaga ba? Huling-huli na kayo. Alam na ng taong bayan, alam na ni na ombudsman. Nasan yung BICAM report, ilabas nyo. Yung original na kopya ng BICAM at saka yung GAA, ilabas nyo. Diba? Yan na nga yung susunod na hihingin sa inyo Yung pagpapasagot sa inyo, wala pa nga kayong binabanggit Diba? Nasaan yung 10 days na pagsagot nyo, wala kayong sinagot. Tapos sasabihin nyo, ginagamit ng mga Duterte. Di ba kayo nag-impeach kay BP Sara? Kayo ang nag-hearing-hearing, Kayo ang nagtulong-tulong magsipirma para mapabilis ang impeachment. Makakuha ng 1/3 na vote. Mali nga yun, ayon sa konstitusyon Bawal yung ginawa nyo Dapat doon, pinaharap nyo muna, si BP Sara, sumagot muna siya, at humingi kayo ng panig para alam ng tao, alam ng media, alam nyo, hindi ang bilis ng minuto, ang bilis ng oras, meron na. Bago mag-adjourn yung Senado, ayan na. Nagpakalap na kayo ng pirma. Ano nangyari? Tapos babalik na rin nyo ang usapan. Wow, Ibang klase talaga, mga birada ng mga ito. Nakakalorke. Ito banat ni Attorney Vic. Ito magaling to
Kaya dapat natin alamin eh. O nasaan nga naman? Nasaan na? Hinahanap natin eh. Ang usapin, bycam. Huwag niyong ilihis ang usapan. O, dinala niyo sa impeachment. Ngayon, magngangaw-ngaw kayo. Ginagamit ng Duterte ang ombudsman. Hindi ho marunong manggamit ang mga Duterte. Kayo ho ang nagkampi-kampihan. O, yung mga bakulaw. O, at bakit nananahimik itong si Bakulaw? Si Lulong. O, hindi natin makitang sumagot eh. Ito kaya, Attorney Vic, 65% ng 2025 budget na gastos na. Naku po. Asa na yung iba? Tapos sa April 1 nyo pa, o ayon sa balita, April 1 pa raw, didinggin, ay baka nga naubos na yung budget. Napaghati-hatian na di umano ng mga bakulaw. O, lalong-lalo na yung isang unyango. Matagal naging pagka-unyako ang mama eh. Ngayon, lumabas ang totoo na kulay, di ba? Tuloy natin to. Kaya Atty. Vic Rodriguez. Senador, pasok. Hindi na ito binabalita ng mainstream media. Yan. Kaya gusto rin nilang sikilin yung tinatawag nating digital media. Bakit? Kayo na lang nagbabalita ng totoo eh. Kung hindi pa kayo nagbabalita ng totoo, hindi pa pag-usapan ito ng sambayan ng Pilipino. Tama. Tinatago nila itong maanomalyang 2025 budget. Pinagtatakpan nila, gagamit sila ng mga diversionary method, ng deflection, ng deception. Kakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte ng impeachment. Bakit? Para pagtakpan itong anomalous 2025 budget. Kakasuhan ng inciting to sedition and unlawful utterances si Pangulong Duterte. Bakit? Talagang higit na malaking story pag sinabi mong President Rodrigo Roa Duterte. Malaking story talaga pag sinabi mong Vice President Inday Sara Duterte. Ito lang mga storyang ito, itong mga pangalang ito, ang kayang magtakip sa higit na malaking storya ng anomalous 2025 budget. Kaya yan ang ginagawa nila. Attorney Vic, dito po tayo sa inyo pong isiniwalat na 65% na ng GAA. Mamaya, basahin ko ulit yung naging tugon ng DBM nung tinanong ko rin sila kanina ukol dito. Paano nyo po ito natuklasan? Ano po dapat ang take dito ng taong bayan pag ganito pong klase ang galawan na 65% agad ng GAA or budget sa 2025 abay nagamit na, na-release na. January pa lang. Sa pagre-research ng ating mga staff, ng ating team, pati ng ating legal team, they were able to chance upon this report online ng Business World na 65% of the budget for 2025 had been released by DBM. And this is according to the status of allotment report ng status of allotment release report na 65% nga dyan ay nai-release na. What is my take on this at anong dapat take ng ating mga kababayan? Alam niyo naman na napakainit nating pinag-uusapan itong anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. At nung una nating itong linabas kasama si Pangulong Duterte at si 3rd District, Davao 3rd District Representative Congressman Sid Ungab, tayo agad-agad pinaratangan na tayo daw ay fake news. Tayo raw ay malisyoso at tinawag pang sinungaling si Pangulong Duterte. Only to take back those harsh words. At bandang huli, ang sinasabi na ng Malacanang, hugas kamay, na wala raw po silang pananagutan dito, wala silang kinalaman dito. Kaya makikita natin, ako, interpretation ko, tila minamadali na mailabas na lahat at mai-release na lahat ng pondo for 2025 para hindi abutan kung sakali ay pagbigyan ng Korte Suprema ang ating hiling na magkaroon ng TRO at permanent injunction at kung ito'y madeklarang unconstitutional, null and void from the very beginning. Opo, si Boss Dada, bago ko lang basahin yung tugon ng DBM dito. Yes, Boss Dada, may karagdag tanong. Yung patungkol diyan sa ating Supreme Court yung inyong petisyon, sumagot po ba ang Kongreso dito? Tumugon po ba sila? Wala pa kaming natatanggap na kopya ng kanilang komento. Nako, Although yan sila pinagutusan ng Korte Suprema Recording in progress. komento within a non-extendable period of 10 days from receipt of the notice. As to whether or not sila ay nag-file, hindi po natin masagot hanggang sa ngayon. But meron pong gagawing preliminary conference on February 28. Ito ay bago pa magkaroon ng oral argument ng April 1. Okay, so wala tayong idea. Ang susunod po is yung oral argument. Ano po? And then Preliminary after nyan, conference po na. Preliminary conference. okay, preliminary conference, then oral argument, and then Yes. after nyan, magde-decide po ba magde-decide na ang Korte Suprema? Ako kasi ang inaasahan natin, sana ay mag-issue sila ng temporary restraining order. Sapagkat, Admar at Boss Dada at sa ating mga kababayan, nung tayo nag-file, 3 days or 4 days after, nag-file na rin tayo ng motion na mag-issue ng subpoena do sa STECOM or i-produce yung dokumento. May hinihingi tayong dalawang dokumento eh. Yung original copy ng General Appropriations Bill at yung original copy ng Enrolled Bill. Hindi pa naipapakita hanggang sa ngayon. Yung Enrolled Bill na yan, mahalaga yan eh. Dahil dyan natin makikita
kung nagkaroon ba ng halaga yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ulitin ko I'm just taking extra effort in trying to explain itong proseso ng budget dahil nga ho, pag natapos na yung final approved, ratified and signed Bicameral Conference Committee report at ito ay hinatid na doon sa House Bills and Index Service at tinatakan ito noong December 11, wala nang galawan yan. Hindi mo na pwedeng baguhin kahit isang linya dyan. Kaya hinahanap natin yung kopya ng original copy of the enrolled bill. Pag yan nagkaroon ng halaga, kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga yan? Bawal yan. Dahil tapos na yung budget process, yung proseso ng pagpasa ng budget. Ang maganda dito, yung sa kautusan ng Korte Suprema noong isang araw, inuutusan nila ang mababang kapulungan at ang mababang kapulungan na dalhin yung original copy of the General Appropriations Bill at dalhin yung original na copy ng enrolled bill. Tingnan natin on February 28 kung ano ang ipapakita nila. Because it is also important, Boss Dada at Admar, at mga kababayan, dahil kami ho ay nagsaliksik sa archive section. Dahil doon kami tinuturo yung archive section ng House of Representatives. Ang ibig sabihin po ng archive section, ang kahalagahan po niyan, repository po iyan, taguan ng mga original copy or original or authentic copy of documents, yung mahalagang dokumento. Ang amin pong nakita sa archive section ng House of Representatives, enrolled bill na hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Speaker of the House of Representatives, hindi pirmado ng Senate Secretary at hindi pirmado ng Secretary General ng House of Representatives. Ibig sabihin, walang aprobadong enrolled bill. Bawal yan, unconstitutional yung 2025 DAA. Illegal yan, criminal yan. Salamat po. Mamaya na ako ulit magtatanong, partner Admar. Opo, kung illegal po yan at humihingi po kayo ng nagpapasaklolo kayo sa Korte Suprema tapos sinasabing ang 65% na na-release na, maagapan pa ba ito? Anong nakikita nyo dito, attorney? I just hope and pray that the honorable members of the Supreme Court will really feel and see the sense of urgency na makapag-issue ng temporary restraining order. Because pag hindi, baka kahit ito'y madeklarang unconstitutional, mauwi lang tayo sa tinatawag namin sa legal parlance o kami mga abogado na paper victory. Tagumpay lang tayo sa papel, tagumpay lang tayo sa jurisprudence. Of course, a win is a win. We will have a legal victory. We will have a moral victory. Pero naubos na naman ang pera nating sambayan ng Pilipino. Yun ang ating inaabatan dito dahil hindi na matatapos ang kultura ng pagsasalaula sa tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi na matatapos ang pagsasalaula sa ating saligang batas at hindi na matutuldukan ang kultura ng korupsyon, lalo na ngayon sa administrasyon ito. Opo, nabanggit nyo sa last stream ninyo, 6.32 ang budget natin for 2025. 65% ang na-release na, nagastos na 4.1 trillion. 2.2 Yes. trillion na lang ang natitira. Sa unprogrammed Grabe. funds na mahigit kalahating trillion, sabi nyo po, na-release na rin, pati yung mahigit kalahating trillion din sa DPWH or sa Public Works, nailabas na rin. Sa inyo pong pagkakaalam, regular ba ito? Normal ba ito na ganito? Pati yung unprogrammed funds na unprogrammed na mga programa, Ma-interrupt ko lang si Admar at si Attorney Vic at saka si Boss Dada. Grabe, no? Nauubos na pala. Kahit meron pang petisyon na pwedeng ipasuspinde, unti-unti nang nauubos. Ganyan sila. Kaya sabi ko sa iyo, Mayo, mga kasama, PDP line lang kung ayaw niyong maubos lahat ang kaba ng bayan. Puro utang na nga eh. Ito mga inuutang na to, inuubos pa rin. Ganyan sila katindi. Tuloy. kabilang na rin po sa meron ng nailabas na release na budget. Regular po ba ito? Tama po ba ito? Or merong mga patakaran ukol dito po, attorney? Alam mo, yung prudent budget spending, pwede mong sabihin, pwede mong paspasan yung pag-release ng mga pondo para naman walang nasasayang pagpatapos na yung taon. Kasi yung absorptive capacity ng mga departamento at ahensya, mahalaga din yan eh. Yung iba, pag-release mo yung pondo at the end of the year, 10% lang nagagamit, 20% lang. Sayang ang pera natin eh. Subalit, itong 2025 budget, dapat naging mas prudent sila. Naging marahan, naging dahan-dahan, at naging mas maingat dahil alam naman nila na mayroong nakabinbing kaso sa Korte Suprema. At dito makikita mo, tila minamadali dahil yung unprogrammed appropriation, Admar, Boss Dada at mga kababayan, ito'y gagamitin mo lamang pag may sobrang pera, pag may sobrang revenue, pag may sobrang koleksyon, at pag mayroong bagong source ng pagkakautang. Kung nakautang tayo ng bago sa domestic or foreign financial or lending institution, unang buwan pa lang, inuna yung unprogrammed appropriation, hindi priority yan eh. Kaya nga nung aking pagla-live kahapon, pinuna ko, inuuna yung unprogrammed appropriation sa kabila ng findings ng Second Congressional Commission on Education o yung EDCOM2. Yung Grabe, EDCOM2 no? malinaw doon, yung kalunos-lunos na estado ng ating education sector.
165,000 classrooms ang backlog ng gobyernong ito. Ang pinatayo lang nila last year sa buong taon, 847 classrooms. 165,000 ang backlog, 847 lang ang naipatayo nila. And yet, nung SONA nung 2024, binida halos 500 billion pesos na ang kanilang ginagastos sa flood control funds or program. Ito ang classroom na mismong EDCOM 2 na nagsasabi, hindi nyo binibigyan ng pansin Tapos kung lustayin nyo yung pera ng mamamayang Pilipino for 2025, ganito na lang kabilis. Kawawa yung ating mga kabataan. At sinasabi din dyan, Boss Dada, sa EDCOM 2, talagang walang malasakit sa kabataan Pilipinong administrasyon ito Sinasabi dyan, hindi ko salita ito, nandiyan yan sa EDCOM 2 report. Malinaw dyan. Halos lahat ng grade 4 students sa public school na naka-enroll sa public school system natin, halos lahat ng grade 4 ay hindi dapat grade 4. Dapat ay grade 1 lang. Opo. Kulang sila ng comprehension, ng knowledge, ng understanding. Ganun ka mang. Masakit man sabihin, pero ganun ka mang. Hindi ko salita ito ng EDCOM 2. Pag sabihin mo yung grade 4, hindi dapat grade 4 kundi grade 1. Di ba mang ang tawag doon? Tapos hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno. Bakit ko sinasabing hindi binibigyan ng pansin? And this is one of our 4 major grounds to declare this 2025 budget unconstitutional. Apo, Sa kabila ng findings na to, binawasan pa ng Bongbong Marcos administration ang education sector ngayong 2025 ng 31 billion pesos. 31 billion pesos sa kabila ng findings na ito. Hindi ba't kalus-lunos ang estado ng ating education? Opo. Attorney, bago lang si Boss Dada ulit, no? Tinanong ko yung taga DBM ukol dito sa iyong isiniwalat po at ang naitanong ko sa kanila kung totoo ba na 65% na nag-aang ubos na. Ito yung kanilang paliwanag. Ang sabi niya dito, kapag comprehensively Yusek Gadis Hope Libiran, sabi niya, kapag comprehensively released, hindi ibig sabihin na gastos na, uubos na yung 65%. Comprehensively released lang, meaning agencies can already implement their projects without delays. So, nilinaw ko ulit sa kanya kung tama po ba yung pag-release and common practice na ba ito. Ang sabi niya dito, yung comprehensive release, yes, simula nang ma-establish ang DBM, ganyan na. Dalawa lang kasi ang classification ng release. One is comprehensive release and other is for later release. Now, called for issuance of SARO or FI SARO. Kapag napirmahan ang GAA, that serves already as an allotment order for specific programs, activities, and projects such as salaries, including allowances, mandatory regular operational requirements, ongoing projects, basically yung laman ng NEP, National Expenditure Program. Meanwhile, lahat ng congressional insertions o mga binago ng Congress nakasubject sa FI SARO, ibig sabihin, hindi sila comprehensively released. Actually, last year, January pa lang, mas mataas pa nga ang nasubject sa comprehensively released na 77%. Pinapakuha ko lang yung historical data. Last year daw, pinagmalaki nila na 77% at hindi lang 65% nag-aang kanilang naubos. Ano pong masasabi niyo po rito, Attorney? Yung paliwanag niya, of course, she will defend the spending of the government. Yung paliwanag niya is nothing but a textbook explanation of how the budget is being spent. Pero bakit mas nauna yung unprogrammed appropriation? Paliwanag niya yung unprogrammed appropriation. Yung unprogrammed appropriation, pag meron ka lang koleksyon, pag meron ka lang bagong revenue, source of revenue, pag nag-impose ka ng panibagong tax, o kaya nangutang ka, whether domestic or foreign source. Kaya nga, di ba, meron tayong utangin ngayon na halos 2 trillion pesos. Kasi nga, deficit lagi ang national government Every year, deficit naman ang national government O kaya nga tayo utang ng 2 trillion. Bakit mo inuna yung unprogrammed appropriation? Yan ang dapat. Oh, yan narinig nyo. Ibang klase. Ang program ang inuuna. Basta ang program, alam na. Nasa bulsa. Eto, meron namang rito. Ibang klase rin itong to. Kampante raw sila na Kongreso umaasa sa pabor na desisyon ng Supreme Court sa petition versus impeachment BP Sara. Talaga ba? Nanginginig na nga kayo Ito, bigyan natin ito ng slide. Naninindigan ng House impeachment prosecutors na walang basehan ang mga argumento sa petisyon sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa legalidad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Batay sa petition for certiorari and prohibition, walang impeachment proceedings na maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal ng pamahalaan ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Initiated na umano ang unang 3 reklamo ng ibinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco kaya sakop na ng 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint. Pero para sa ilang House impeachment prosecutors, hindi maituturing na initiated ang unang 3 impeachment complaints dahil hindi naman na-i-refer sa House Committee on Justice. Kung titingnan din po natin sa nasabing rule, ang sinasabi po doon, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. So madaling salita, ang initiated, para ma-consider po to na initiated, kailangan na i-file
at subsequently na i-refer po ito sa Committee on Justice. So it is not the mere filing of a complaint. That Oo, basta ang alam namin, wala na, laos ka na sa Maynila. At doon niya sinasabi niyo sa impeachment na yan, wala na eh. Wala na sustansya naman, walang bisa yung mga complaint nyo na yan. At kung meron man, andyan yung mga galing na abogado ni BP Sara. Ito ang aabangan natin sa 25. Alam nyo kung ano meron. Abangan na lang natin ha. Meron na hong boses na nagsasalita, pero titignan pa natin kung sino-sino ito. Kaya sabi ko sa inyo, lagi kayong aantabay sa mga nilalabas nating video. Mag-subscribe ka na, pindutin mo yung bell all, yung notification bell para lagi kang updated. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!